Sir, unahin ko lang muna, when you say senior citizen, ano po ba yung edad niyan? Ano po ba yung sakop niyaan? Yung description lang po muna. Yeah. Under Republic Act 7432 as amended by Republic Act 9994, ang senior citizen ay ang isang taong may edad 60 years old pataas. So, basta 'di ba karaniwan nga sinasabi natin parang milestone 'yan sa buhay ng isang tao dahil pag tumutong siya ng 60, ibig sabihin may iba-iba ng benefits din sa ilalim ng batas. Sa ngayon po ba, ano po ba yung benepisyo para sa mga senior citizens? Well, ang una-una po, the senior citizen is considered to have contributed so much to nation building. Yan po yung nakikita namin at we are claiming it to really be the truth about the senior citizen, na malaki ang naiambag niya at ay tulong sa ating bansa. But then again, dahil senior na po siya, may maraming pangangailangan at binibigyan ng saludo, kaya yung benefits tulad ng 20% discount, 20% plus 12, 5% discount for groceries, etc. etc. So yun yung mga benefits po ng senior citizens. Chairman, kasi recently may mga kumalat na text message yung tungkol doon sa monthly pension. Pakipaliwanag po nga, ano po ba ang matatanggap na monthly pension ng mga senior citizens? Kasi parang tinaas ata yan sa batas, tapos hindi naman pala lahat ng senior citizens sa buong bansa ay makakatanggap niyan. Sa loob ng batas po, dahil ang Senior Citizens Commission ay bagong buo pa lang, it was organized in 2019, tapos sabi ng batas, ang naghahawak ngayon ng pagbibigay ng benepisyo ay ang DSWD. It will take 3 years for DSWD to transfer the task of distributing to the National Commission. Kaya sa ngayon, ang trabaho po ng DSWD ay pagbibigay ng mga benepisyo sa mga seniors, lalong na Republic Act 9994 ay 500 peso a month for the indigent senior citizens. So yan po ang dating arrangement. Ngayon, nung July 30, 2022, pumasa po ang bagong batas na Republic Act 11916 na nagsaad na ang social pension ng senior citizen ay magiging 1,000 na from 500, ngunit may mga karampatang gagawin pa lang. Ang una nito ay ang implementing rules and regulations. Ngayong Monday po, ay may palalabas na yung IRR sa Official Gazette. Yan yung first requirement para magiging effective yung pagbibigay ng 1,000 sa mga senior citizens. So, given another 15 days or March 21, magiging kompleto na po yung requirement ng publication ng implementing rules and regulations for the senior citizens to receive 1,000 pesos. May isa na lang dapat gagawin kasi yung General Appropriations Act for 2023 ay nagsabing yung 500 ay covered, ngunit dahil nung pinasa itong 11916 ay naibigay na ng DBM yung budget, kaya may parang nag-follow na yung bagong provision, kaya yung GAA ay nagsabing may unfunded amount equivalent to the additional 500. Kaya dahil unfunded, hahanapan pa po ng DBM at ng ating treasury ng pondo kung may nakukolektang extra revenue for government or may other transfer payments na manggagaling sa ibang bulsa ng pamahalaan or kung may loan na makukuha. So ito po yung next step na dapat gawin ng DBM at Treasury para maibigay sa DSWD yung pera, at ang mamamahagi pa rin hanggang ngayon ay ang DSWD.